Ito yung mga diskarte na maaari din nating gawing gabay tungo sa mas maunlad at matagumpay na pag-aalaga natin ng mga hayop sa ating mga bukid. No, marami nga rin ang naging maunlad ang kanilang kabuhayan sa pag-aalaga ng hayop at kadalasan nakasalalay ito sa sukat ng operasyon o mahusay na pamamahala ng gastos at tamang merkado. Hindi sapat na dumami lang ang mga alagang hayop natin, mahalaga rin kumita ng tuloy-tuloy. Yan yung pinaka-exciting pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Maraming mga paraan para lumago din ating kita dito sa pag-aalaga. Piliin natin ang hayop na angkop doon sa lugar na meron tayo. Kung ano yung bagay doon sa lugar natin, yun yung ating paramihin. No, nandyan yung mga baka, marami tayong pagpipilian. Baka, kambing, baboy, manok, itik, napakarami nating pwedeng alagaan. At kung limitado naman ang ating kapital, madalas mas madali magsimula sa kambing, manok o itik kaysa doon sa baka kasi ang baka napakamahal. No? Kung mga kambing naman yan, manok or itik, kahit medyo maliit yung ating puhunan, ay kayang-kaya nating umpisahan. Kasi madalas nasa pag-uumpisa lamang yan. No? Kunti muna ngayon, habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, dumadami ninyo ating mga alaga. No, sunod naman, yung magparami tayo, hindi lamang yung pagpapataba ng alaga. Pwede natin pagsabayin. Kung meron tayong alaga, patabain natin. Kung meron tayong maraming mga tanim dyan na pwedeng ipakain sa alaga, ay maigi na magparami pa lalo ng tanim para mas maganda yung paglaki noong ating mga alaga. No, mas maganda o mas mataas din potensyal na kita kung may breeding program tayo. Magkaroon ng dekalidad na breeder stock. No, yung mga kung mag-breed man lang din tayo, no, piliin na natin yung magagandang breed. Minsan kasi yung mas magandang breed, mas mahal din po ang presyo. No, para sa mga baboy, mayroong mga landrace, large white. So magandang presyo ng ganung klaseng lahi lalo na sa pang-inahin. No, sa mga kambing, may mga Boer, ang Lunubian. So yun yung mga magagandang lahi na maganda rin nating paramihin. No, mag-invest na tayo doon sa umpisa kapag kaya naman natin mag-invest doon sa medyo magandang lahi kahit upgraded lang or kapag walang ibang paraan, pwede na kung gusto talaga natin mag-umpisa na, doon na tayo sa native kung yun yung available doon sa lugar natin na gustong-gusto na talaga natin mag-alaga at kapag meron namang pagkakataon bilang sideline muna natin gawin, no? So, yun, isa sa mga pupwede nating gawin ay mag-alaga tayo ng mga dekalidad na breeder stock, no? O kaya kapag meron tayong mga alaga, maaari tayong magbenta ng mga biik, mga sisiw o mga batang kambing kasi focus lang tayo doon sa pagpaparami ng pagpapang-anak doon sa mga inahin natin, pwede rin yun. At panatilihin ang magagandang lahi para sa susunod na henerasyon ng pagpaparami. Iwasan natin yung mga inbreeding, no? Maganda yung papalit-palitan din natin yung ating halimbawa sa mga manok, magpalit din tayo ng lalaking manok para maging pampalahi lalo na pagka may mga sisiw na lumakinan, naging dumalaga, nangingitlog na rin yung kanyang mga anak. So magpalit tayo ng barako natin na sa manok man, sa baboy, sa kambing, o so kung anong alaga natin na meron dyan. No? Sunod naman, bawasan natin yung gastos pagdating sa pagkain. Sa maraming livestock farm, pagkain talaga ang pinakamalaking gastos kapag inasa natin lahat doon sa commercial feeds. Kapag mayroong pagkakataon, pwede tayong magtanim ng mga forage grass, katulad ng mga napier grass para sa mga baka natin, mga kambing. Pwede tayong magtanim ng mga madre de agua, mais at marami pang iba na pwede nating itanim. No? Or gumamit tayo ng mga agricultural byproducts kung ligtas at angkop doon sa mga alaga natin. No, kung ano yung available sa lugar natin, pwede natin gamitin para doon sa alaga. At iwasan natin ang sobrang iasa natin lahat ng alaga doon sa mamahaling commercial feeds. No, maganda, pwede rin mag-mix. Sa amin, ganun yung ginagawa namin sa mga inahing baboy. Nagmi-mix kami, may kasaba, mayroon kami mga kamote, saging, mais, or kung anong available dyan sa lugar natin, yun yung ating gamitin. Kung halimbawa, mura ang may mga sapal ng niyog, malapit tayo sa palengke, marami tayong mapagkuhanan ng sapal ng niyog or sapal ng soya. Kung anong marami doon, dito sa amin nga, marami ding, since malawak ang palayan dito, maraming darak, yun yung hinahalo din namin doon sa pakain na mga alaga namin. Feeds, tapos darak, ganyan. Tapos nasa bukid tayo, marami tayong makukuhang gabi, kamote, lutuin natin yung gabi para hindi makati sa baboy. Although may mga baboy kami kumakain kahit hilaw na kamote. No, pero maganda gabi, hilaw na gabi, lutuin natin. Tapos yung kasaba ganun din. Niluluto namin or kung mga presko naman gusto natin pakain diretso, mga madre de agua, kangkong, mga ganyan or mais, ay sarap na sarap sila diyan. No, yun yung isa sa pwede natin ibigay na pakain sa mga alaga natin. No, panatilihin din natin na maging malusog yung mga alagang hayop natin. No, kailangan
Kapag may mga sakit din kasi yan, nako, mabilis makabawas ng kita pag nagkakasakit yung ating mga alaga. Kasi doon talaga, may mga namamatay na alaga, nagkakasakit, so hindi na natin bastang maibenta yan na maganda. At hindi naman tayo pwede magbenta na may sakit na alaga din. Kailangan pagalingin natin. No, sundin natin, kung mayroong pagkakataon, sundin natin yung mga vaccination program, mga deworming schedules, deworm din natin sila para hindi naman sila mamamayat ng todo. Tapos yun pala, yung kinakain na rin ng bulatin nila. So mag-schedule tayo ng deworming kung every 6 months. No, depende. Kung sa kambing, ganun ang aking usual. Kapag nanganak yung inahing kambing, dinideworm ko. Tapos yung kanyang anak din, kapag malakas na, after mga 1 month, ganyan, dinideworm ko din. Para yung inahing kambing, pag nanganak na, doon natin dinideworm para ready na siya muli pagka siya ay manganak na muli, no, or magbuntis na muli. Kasi para hindi tayo magde-deworm ng buntis naman. Kasi yun yung iniiwasan din natin, baka maka-epekto naman doon sa buntis nating inahing kambing. No, panatilihin natin malinis ang kulungan ng ating mga alaga, or kumonsulta rin tayo sa mga veterinaryo kapag may mga senyales ng sakit. Kung meron naman tayong kakilala, meron tayong mga access doon sa mga veterinaryo, lalo na kapag dyan sa mga agri-vet, may bumibili tayong feeds, meron yan dyan, pwede ka magtanong dyan ng mga vet o mga technician na maaaring makatulong sa'yo pagdating doon sa mga sakit ng iyong mga alaga. Usually kasi yung mga brand or yung mga produkto na may mga brand na yan, meron silang mga technician na maaaring mag-assist sa iyo, no, para doon sa paggagamot ng iyong alaga sa pag-i-inject, pagbabaksin, etc. At kung ano pang maitulong ng mga technician pagdating sa mga alagang hayop natin. Iba pa, kapag doon sa market naman, magdagdag tayo ng value doon sa ating mga produkto. Sa halip na buhay na hayop lamang ating ibenta, no, batid sa ating kalaman, minsan yung mga bumibili doon sa ating area, mga pumupunta doon sa bukid, binabarat yung ating mga alaga. So ang maganda natin gawin, hanggat maaari, kung kaya naman natin na mag-direct to consumer ng mga produkto natin, benta natin direct na sa consumer. No, magbenta tayong karne, pwede natin pag-aralan yung processed na meat products. No, malay natin magawa natin yon. Isa kasi yon sa kailangan nating gawing diskarte din para naman ay lumago din yung ating pag-alaga, hindi tayo nandun lang palagi. No, sa ngayon, sa umpisa, nandun muna tayo. Pero habang tumatagal, yun yung subukan natin na kayanin or matutunan natin. Yung pagproseso naman ng mga produkto natin direkta sa consumer. Kung meron tayong mga panggatas na mga alaga, mga dairy animals, nandyan yung gatas. Tayo magproseso ng gatas. Gagawa tayo ng cheese. Gagawa tayo ng fresh milk. No, mga ganong produkto, pwede tayong direkta na magbenta sa ating consumer. Aralin lamang muna natin. No, nandyan din yung itlog, pwede nating idirekta benta sa mga kapitbahay natin, mga kakilala natin. Kung yung mga itlog naman yung produkto natin pagdating sa mga alaga. Karaniwan, mas mataas po talaga ang margin sa value-added products kaysa sa mga raw livestock sales natin. No, doon talaga tayo mas kikita na maganda. Halimbawa, yung iba nga nag-iitik. Yung itlog, imbes na ibenta nila direkta yung itlog lang, ginagawa nilang balut, ginagawa nilang itlog maalat, so naibebenta nila mas maganda. Pero syempre, may kailangan din tayong gawin na diskarte para magawa natin yon. Kasi mahirap din po talaga siyang gawin kung tayo-tayo lang, maraming trabaho, talagang matrabaho siya at mahirap din po talaga. So sabi nga nila, walang sarap kapag walang hirap. Kaya kailangan din natin paghirapan para magkaroon din tayo ng masaganang kabuhayan. No, isa yon sa mga pwede natin gawin. At isa rin sa paraan, no, para sa ating market ng ating mga produkto sa bukid, humanap tayo ng matatag na mamimili. No, yung matatag na mamimili, yung mga talagang meron silang mga meat shop na, may mga restaurant sila, or traders na regular na bumibili, or direktang customer sa komunidad. No, pwedeng doon tayo direkta magbenta kasi minsan pagka yung mga middle buyer pa lang, no, yung sabi nilang middleman. Na pagka middleman, syempre bibilhin sa yung mas mura para patungan yan, ibenta niya doon sa mga meat shop. So, doble patong na. Kumita na siya, kikita pa siya. Kumbaga, mababa yung bili sa'yo, kailangan niya kasing kumita din doon sa pagbebentahan niya. Kaysa ikaw yung direkta nagbenta na doon sa kanyang pagdadalhan. No, yun yung mas magandang gawin natin. Isa rin yun sa kailangan nating diskarte. Kailangan nating hanapin yung market. Kailangan nating kumausap kung kailangan. Pero pag ganitong sitwasyon, kailangan din meron tayong tuloy-tuloy na ikasupply. Kung halimbawa, maramihan na. Pero kung umpisa lang, okay na yung mga kapitbahay mo na ganyan, o kaya yung middleman muna, okay lang yan. Pero pag maramihan na, kaya na natin mag-supply buwan-buwan, kaya natin tuloy-tuloy na mag-supply, ay maigi, direkta na tayo doon sa mga mga meat shop, mga restaurant, yung mga talagang
direktang nagbebenta ng produkto kung hindi man tayo ang gagawa no nung pagproseso. No, po pwede nating hanapin yung mga ganon para yung siguradong market ay kasing halaga na magandang produksyon din doon sa ating mga alaga. Maganda rin yung ating kita doon, no? At isa pa, pwede rin tayo mag-reinvest kapag may kita na tayo or nandun na, maganda na yung estado ng ating alaga, okay na. Halimbawa, mga itik. So, yun na mismo, yun talaga yung dami na ng mga itik natin at hindi na natin kaya mag-expand pa. Kung kaya mag-expand, mag-reinvest tayo, expand pa, damihan pa natin, magdagdag pa tayo. Pero kung yun na talaga yung maximum na dami na sapat doon sa lugar na yon. So, po pwede rin tayo mag-alaga ng iba pang hayop. Kung halimbawa, meron tayong area na po pwedeng gawing fish pond. O, pwede rin tayo mag-fish pond. Or po pwede ba tayo mag-alaga ng rabbit? No, kung may market naman yung rabbit sa lugar natin, po pwede rin yun. O kaya, kung ano pang pwedeng alagaan, manok. Doon sa silong natin sa bahay, kung pwede tayo maglagay ng manok, pwede rin tayo magdagdag ng manok. Mag-reinvest tayo para may dagdag source of income tayo. No, bumibili ng mas magandang pwede tayo bumili na mas magandang kagamitan or mas pagandahin pa yung mga housing ng alaga natin, yung talagang fix na, yung hindi na pagbago-bago yung paggawa, hindi lang nakatrapal na, no, yung fix na talaga. Kung sarili naman natin yung lupa, pwede natin gawin yon na invest na natin para hindi tayo laging bili ng bili para dun sa mga materials ng ating mga housing ng alaga. Or pwede tayo magparami pa ng mga pastulan or feed sources natin. Kung meron tayong kita na, pwede tayong bumili pa ng dagdag lupain para tamnan natin. Or magrenta ba para tamnan natin ng mga pwede ipakain sa alaga. Halimbawa, yung mga kambing, kailangan maraming napier grass. Kung gusto natin mas maraming kambing natin. No? Or yun, pagpapalawak ng mga kulungan. Marami pa tayong pwedeng gawin. Isang simpleng halimbawa, kung magsimula ka sa ilang kambing, palakihin ang mga kambing bilang inahin. No, wag natin hindi lamang yung bastang magpalaki tayo tapos paglaki ibenta na natin. So mas maganda yung kitaan doon kapag pinalaki natin siya gawing inahin. Ganun kasi yon pagdating dito sa mga kambing. No, maliban sa baboy kasi pagka yung mga inahin na hindi na nanganganak, yung mga kal na, mababa na yung presyo noon. Pero sa mga kambing, sa observe ko same lang siya halos ng presyo doon sa usual na presyo ng mga kambing na binibenta natin. Kung magkano per kilo, yun pa rin yun. Yun yung naobserbahan ko. Kahit sa baka, ganun din. Sa naobserbahan ko lang. No. So, yan, paramihin natin taon-taon para lalong lumaki yung ating yung ating mga alaga at dumami yung ating kita. Ibenta ang ilan at panatilihin natin ang pinakamahusay para sa breeding. Kung pilian din natin kung tingin natin na hindi naman siya lumalago, hindi na maganda yung pagdami. So, ibenta na natin yung iba na hindi naman masyadong productive. Ang paramihin natin or ang talagang ituloy-tuloy natin ay yung mga mas productive na mga breeding natin or mas magandang lahi. Yun yung mga palakihin natin. At gamitin natin ang kita natin para bumili pa ng dagdag na breeder stock kung kaya natin. No? Sa loob lamang ng isang taon, maaaring lumaki ang ating pag-aalaga, maaaring gumanda yung pag-aalaga natin ng hayop nang hindi kailangan ng malaking kapital kapag naumpisa tayo sa kaunti pa lang. Kung tayo ay small farmer pa lang, umpisa tayo. After 1 year yan, obserbahan mo kung dahan-dahan yung lalago. So, tuloy-tuloy mo na. Paramihin mo na. Kung meron kang kapital, edi maglagay ka pa lalo para mas lalo ka pang mapapaunlad yung iyong pag-aalaga. No, kung sasabihin mo rin kung halimbawa, isipin mo, anong alagang hayop ba ang iyong alagaan sa lugar, baka, kambing, baboy, manok o iba pa. Isipin mo rin gaano kalaki ang lupa mo at kung isipin mo rin magkano ang puhunan mo at yung makakagawa ka ba ng isang konkretong plano o kita para doon sa iyong pagpapalago ng farm. Isa rin yun sa kailangan mo munang iplano bago mag-umpisa. No? So, ayan yung mga hakbang din na po pwede natin gawin pagdating dito sa pagpaparami at sa pag-aalaga ng hayop. At muli po sa inyong lahat, maraming salamat po. Sana'y nakaroon kayo ng ideya dito sa ating topic ngayon.